decided that those who came to him and he knew who should become like his son. Pwede ko ba ilangan? And then after the last ko? From the very beginning, God decided that those who came to him and he knew he should become like his son. Yung mga lalaki naman. From the very beginning, God decided that those who came to him and he knew who should become like his son. Isa pang verse. God wants us to grow up like Christ in everything. Once again. God wants us to grow up like Christ in everything. Let's all stand and we will pray. Father God, thank you for your goodness and faithfulness today. That once again, Lord, we can hear your word. We can meditate your word. And we can allow the power of the Holy Spirit, Lord, to work in the midst of us. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Nagpapasalamat kami sa mga maraming biyaya, mga blessing na natanggap namin. And today, Lord, we're so thankful because today we can experience your presence. We can experience the touch of the Holy Spirit. We can experience, Lord, the moving of the Holy Spirit in our lives, Lord. And we believe that today there will be healing. Amen. There will be restoration. Amen. There will be recovery, Lord God. Amen. Hallelujah. Today we believe that there is deliverance, Lord, in your presence. Because in your presence, there's fullness of joy. Amen. Today, Lord, open heaven in this place. And we believe that more angels today are gathering here as we worship the name of Jesus Christ. And use me mightily as a speaker, Lord, instrument of your love, of your word, of your love today. I'm nothing, Lord. In my own capacity, I'm nothing. But because of the power of the Holy Spirit and the wisdom of God, we can do it, Lord, today. Salamat, Panginoon. Guide us according to your will. Guide us in your way. Guide us in your will. Na, Panginoon, ang tunay at totoong buhay ni Kristo ay makikita sa aming mga buhay. It is not easy, Holy Spirit, but we can do it. Because Jesus Christ sent the Holy Spirit to comfort us, to guide us, to empower us, especially in these last days, Lord, as we wait that Jesus Christ is coming soon. We need to prepare ourselves, Lord God. We are changing from glory to glory. Changing from glory to glory, Lord, until, Lord, we reach those goal, Lord, sa aming mga buhay to become like the Lord Jesus Christ. We bless your name today in Jesus' name. Jesus' name, pray. So for the very beginning, napakaganda yung verse natin, that God decided that those who came to Him and He knew should become like His Son. Sabihin natin, should become like His Son. Should become like his son. Di ba napakaganda yun? Napakahirap yun bilang tao. But we believe that there's God na tumutulong sa atin. Sabi pa niya sa Ephesians chapter 4 verse 15, God wants us to go up like Christ in everything. Yun pala ang layunin ng Panginoon na lumago tayo ayon sa wangis ng kanyang bukong mga anak na si Jesus Christ. So yun yung pinaka-third natin. Purpose in life is to become like Christ. Sabihin natin, to become like Christ. To become like Christ. Amen. Praise the Lord. And yung tinatawag na discipleship. Disciple means learner. Amen? Followers. Student, apostle, believer, admirer, and devotee. Yun ang sinasabi ng meaning ng disciple. You are willing to learn. Actually, kahit matagal na tayo sa ministry or matagal na tayo naglilingkod sa Panginoon, we are learning. Amen. Amen. At yung pinakamahirap daw sa buhay ng isang tao, kung marami na sa karanasan, marami na pinag-aralan, yung ayaw na niyang mag-learn sa buhay. So, as a disciple of Jesus Christ, dapat we are willing to learn. At hindi lang we are willing to learn, kundi we are willing to follow. No? Student daw siya. Kasi sa Panginoon naman, yung learning natin, walang katapusan. Matatapos naman yun, yung bumalik ng Panginoon at nandun na tayo sa langit. Kaya nandito daw sa mundo, we are changing from glory
from glory to glory. Yung buhay mo ngayon, isa binago, susunod, babaguhin naman ng Panginoon. And then hanggang sa makita yung wangis ni Jesus Christ sa buhay natin. Hindi yun automatically na pag tinanggap mo Jesus Christ, talagang bagong-bago na yung buhay mo. Kaya minsan sa church, marami tayong nakikita mga bagay pa na dapat ayusin sa buhay natin. Kasi we are changing. Apostle daw, or apostolic siya ni Jesus Christ. Believer, mananampalataya, admirer, at yung pinakamaganda ito yung devotee. Yung devotee siya. Yun na yun. Discipleship, ngayon yung topic natin, at nakikita, dinugtong lang yung word na ship kasi pag sinabing ship, group yun ng believers. Grupo, dapat we are learning together. Yun ang tinatawag ng discipleship kasi sama-sama tayong lumalago sa Panginoon. Katulad ng ship, barko siya, di ba? Or relationship, hindi lang isang tao, kundi may karelasyon siya. Kaya may ship na dugtong. So discipleship, we are learning together. Amen? Amen. And sabi niya, Jesus is the firstborn among many brothers and sisters. So si Jesus Christ, He is our example. Amen? Siya yung halimbawa natin. God's ultimate goal for our life on earth is not comfort, but character development. Yung pinaka-goal daw sa buhay natin as a Christian, habang nandito pa tayo sa mundo, hindi yung comfort ng yung buhay natin, kundi character development yung purpose. It is an ongoing process until we become like Christ in character. Yung discipleship daw, ongoing process siya until we become like Christ in character. Amen? Amen. Becoming more like Christ is a long, slow process of growth. Yung pagiging kawangis ni Kristo ay mahabang paglalakbay at medyo mabagal siya. Kasi yung dinidevelop nito, yung karakter ng isang tao. Nagdidepend yun sa response mo kung babaguhin ka ng Panginoon. E ngayon, pinapadalahan ka na ng Panginoon ng maraming problems or challenges para ma-change yung mga karakter mo. Hanggat hindi nagbabago yung karakter mo, the same pa rin ang problem ang darating sa buhay mo. Until na magbago yung buhay mo. So sabi niya, become more like Christ is a long, slow process of growth. And becoming more like Christ, we must depend to the power of the Holy Spirit working in us. Amen? So, kailangan natin ng banal na Espiritu na kumilos sa buhay natin para baguhin yung mga bagay na dapat baguhin sa buhay natin kasi yun lang ang nabibigay lakas at nabibigay power sa ating buhay. You cannot reproduce the character of Christ on your own strength. Amen? New Year's resolution, willpower, best wishes. Kasi maraming, next year hindi na ako magsisigarilyo, next year hindi na ako inom. Hindi na nakakaubos pa rin ng isang kahay sa isang araw, di ba? Best wishes, only the power of the Holy Spirit has the power to make changes God wants in our lives. So today we need the power of the Holy Spirit. Amen? To change us. Kasi yun lang yun. Only the power of the Holy Spirit ang nabibigay ng lakas para magbago yung buhay natin. Kaya, we need to continue to pray. Kaya ang tanong niya dito, are we willing to obey God and allow the Holy Spirit to work in us? Willing ba tayong sundin ang banal na Espiritu at i-allow siyang kumilos sa ating mga buhay at sa ating mga puso? Amen. Amen. Yun ang pinaka-importanting bagay kasi kung sarado ang puso natin, hindi papasok ang Holy Spirit. Because sabi ni Jesus Christ, I am at the door, I knock at the door. If anyone opens that door and allow me to come in, I will have fellowship with him. Kakain kaming kasama niya. So there's fellowship. And we believe that obedience unlocks God's power. Kung tayo'y susunod sa Panginoon, pag sunod natin siya, talagang kikilos siya sa buhay natin. Unlocks yung natatanggal yung mga susi sa pintuan dahil we obey the Lord sa ating mga buhay. And God's Spirit is here today. And sabi niya sa isang verse, I don't know, sa Ephesians, sabi niya,
Basahin natin at sabay-sabay. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Hanggat hindi daw natin Ma-reach. ito yung Marating. marating yung unity sa pamamagitan ng pananampalataya with the knowledge of the Son and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Sabihin natin, the fullness of Christ. The fullness of Christ. So paano natin masabi yung isang tao, nandiyan na yung fullness ni Kristo sa buhay niya? Kung minamahal niya ang kanyang kaaway. Kung pinapansin niya ang hindi pumapansin sa kanya. Di ba? That's the fullness of Jesus Christ. At mahirap gawin yun pag walang Kristo sa buhay natin dahil we are selfish sometimes. Sometimes, many times. Di ba? Kasi pagkain, unahin natin yung medyo malaki at pahuli na yung konti. Di ba? So yun. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, become mature, attain the whole measure of the fullness of Christ. Isa pang verse, at napakagandang verse. Sige, sabay-sabay pa tayo mga kapatid. In all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Pag isang Kristiyano ka na pala at sumampalataya ka na kay Jesus Christ, lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin, may purpose ang Lord. Amen? All things, sabihin natin, all things. God works for the good of those who love Him. Those who love Him. Who have been called according to His purpose. So kung may mga bagay man mga kapatid sa buhay natin ngayon na hindi natin maiintindihan, naranasan natin sa buhay natin at hindi natin naiintindihan, alam lang natin sa buhay natin and we will continue to stay in the presence of God. Amen? Yun ang pinakamagandang bagay. At sa umaga ito ay about discipleship. May tatlo lang po tayong point. Yung sinasabi nilang 3 unexpected tools sa buhay natin na yun pala ang paraan ng Panginoon, yung way ng Panginoon na maging tunay tayong disciples of Jesus Christ. Kasi mayroong fake disciple eh. Mayroong true disciples and fake disciples. Kaya sabi ni John the Baptist nung binisita siya ng mga apostoles ni Jesus Christ, kanino ba kayong apostoles? Parang ganon. Are you the apostle of Jesus Christ or apostle of anybody? And then, bawat apostle ay may minumotivate sila at may tinitrain silang apostoles. So, sabi niya dito, yung 3 point natin, yung pinakauna nating point is God uses true balls to teach us to trust Him. Ay, lumagpas siya. So, basahin natin sabay-sabay. God uses trouble to teach us to trust Him. Amen. Yung trouble daw, ginagamit ni Jesus Christ upang turuan tayong manalig sa Kanya ng 100%. Ang Panginoon nandyan lang yan mga kapatid. At hindi siya kikilos hanggat hindi mo sasabihin, Panginoon, ubos na yung lakas ko, di ko na kaya ito, I need your help na. Pero hanggang may lakas ka pa, sabi ko, parang kaya mo pa naman. Sige, ikaw na muna. Kaya minsan, pinakauli na lang ang Diyos sa buhay natin. Kaya minsan, kinukuha na lang ang buhay ng tao. Total, sabi ng Panginoon, huli na naman ako nito. Kunin ko na lang buhay nito kasi grabe na ang buhay nito eh. And then, may isang batang, dahil sa paghihirap niya sa buhay, at yung mga magulang niya, yung pamilya niya, nagpakalimos na lang siya or humingi ng tulong. At nung bago siya magpakalimos or humingi, naintindihan niyo ba yung magpakalimos? Na Tagalog ba yun? Pagpalimos. Nanglimos. Ilong bukas yun eh. Nanglimos. And pumunta siya muna ng church. Sabi niya, Panginoon, kung kalooban mo, Panginoon, bigyan mo lang ako ng kahit 10 piso. Pangbili ko lang po ng pagkain para upang ako'y mabusog bago malimos. Lumuhod siya sa simbahan. That's a 10-year-old boy, no? Humingi siya ng tulong sa Panginoon.
Hindi nga ba siya nakaupo siya doon or nakalong siya doon sa simbahan, narinig siya ng isang pulis. Sabi ng pulis, grabe naman ang panampalataya at faith ng batang ito. So sabi niya sa bata, anak, ito ang 5 pesos pambili mo ng pagkain. So sabi niya lumuhod siya ulit, Panginoon, salamat po. Binigyan ako ng pagkain ng mamang pulis. Pero sa sunod po Panginoon, wag mong iparaan sa pulis kasi pag dumating sa akin, marami nang bawas. Kasi ang hihingi niya daw, 10, bakit 5 na lang ang bigay? Kaya yung panalangin sa Panginoon. At least honest siya, di ba? Sa kanya panalangin. Totoo naman siya sa kanya panalangin. And, may nabasa ko isang sulat na ganito daw ang sulat ng isang OFW na hindi nakakilala sa Panginoon. Excited naman kayo? So, maring hindi kayo ito kasi nakikilala niyo naman ang Lord. Amen. So sabi niya sa kanyang anak, hindi na kayo? Sabi niya, Dear anak, kamusta na? Napadala ko na yung 3,000 pesos para sa kurso mo Bachelor of Science in Counter-Strike, Major in Dota. Ang mahal naman anak ng kursong pinili mo. Yung lupa pala natin sa probinsya ay nasangla na ng tatay mo para doon sa project na sinasabi mong Nokia E-Series at iPad. Saka nabinta na pala yung kalabaw natin para doon sa field trip nyo sa Mall of Asia. Malayo ba yon? Huwag kang mag-alala anak at ipapadala ko na lang next week yung 20,000 para doon sa sinasabi mo pinagpupuyatan mong San Miglite. Sana naman mapailaw mo na yan. Anak, sana galingan mo ang pag-aaral mo nang hindi naman masayang lahat ng binibigay namin sa iyo. I love you, nagmamahal, nanay. Paano tayo mag-response kung may problema ang dumadaan sa buhay natin? Ganun ba? Padala naman ng napadala or we are praying to God, Lord, I need your divine intervention. Kailangan ko yung power mo na kumilos sa buhay ko. At naintindihan nyo ng Panginoon. Eh sabi niya sa isang verse sa Romans 5 chapter 3, babasahin natin. Troubles produce patience, and patience produces character, and character produces hope. Sabi niya, yung troubles daw, nagpuproduce ng patience sa buhay natin. Yun ang nagmumold sa atin mga kapatid, and patience produces character. Amen? Nagpuproduce siya pala ng character sa buhay natin. At kaso minsan sa buhay natin, tayo mga tao, nagmamadali tayo, Lord, sana ngayon na. Dumating na yung will mo sa buhay ko, ay sabi na po, hindi pa hinog, hindi pa right time na ibigay ko. Hindi pa tamang oras na sagutin ko yung panalangin mo. Ay sabi ng Panginoon, kailangan yung tinatawag na patient. Yung sabi ng Apostle Paul sa mga taga-Romans, the patience produces character, and character produces hope. Kasi yung character ang pinakamahirap na i-develop sa buhay ng tao. Amen? Kaya, yun ang pinaka-importante ng bagay na willing tayong magkaroon ng patience kasi doon pala napoproduce yung character natin. Kahit obserbahan natin yung mga taong pinagpala sila ngayon ng Panginoon sa business or naging mayaman sila, naging blessed sila, kung tingnan mo yung buhay na noon, grabe pala yung paghubog ng Panginoon sa kanila. Sabi niya, many times problems, troubles, trials is God's way of making us humble. Amen. Yun ang paraan ni Lord. Mga problems, troubles na dinadaanan natin or nararanasan natin sa ating buhay, yun pala ang way ni Lord para tayo ay maging humble sa kanyang harapan. Because He said, God opposes proud, but He gives grace to the humble. Binibigyan niya ng awa. Kaya pag ang Panginoon ang mag-oppose sa atin, yun ang pinakamahirap na bagay. He allows those things in order for us to trust Him. Pinahintulutan niya yung mga bagay na yon upang tayo ay maniwala sa Kanya. Hindi lang sa ating lakas, mga kapatid. Nasusundan po ba ninyo ako, mga kapatid, sa bagay ito? Amen. Amen. God is far more interested in what you are than in what you do. Sabihin natin, God is far more interested in what you are God is far more interested in what you than are in what you do. than what you do. He is interested about you, yourself. Hindi lang kung anong ginagawa mo.
Magaling ka man mag-play ng music, pero yung karakter mo hindi maganda, nakakalugod kayo sa Panginoon. Marami tayong ginagawa sa gawain ng Panginoon, ministry, pero kung ang buhay natin ay hindi naman kaya-aya, nakakalugod ba yung mga kapatid sa Panginoon? So, kung may mga taong nasasabi sa atin at nakatingin sa atin, or yung sinasabi ng mayroon pa tayong tinatawag na parang bagay na katisuran, is sabihin nilang natin, God is not finished yet sa buhay natin. Amen? Magsabi nga sa kapatid mo, God is not yet finished with you. We are human beings, not human doings. Sabi niya, we are human beings, not human doings. God is much more concerned about your character than your career. Because you will take your character into eternity, but not your career or work. Interested siya sa karakter natin kasi yung karakter natin, dadalhin natin yun sa langit. Pero yung trabaho natin, hindi natin madadala yun. Amen? Dahil tayo naman ang pupunta sa langit at hindi yung trabaho natin. Sa time na binata pa ako, may option na palaging sinasabi ng mga pastor sa akin or mga kaibigan. Sabi niya, Kuya Ronel, anong pipiliin mo? Yung maganda ba na pangit ang ugali or yung pangit ang mukha na maganda ang ugali? Maganda daw ang mukha, saan pipiliin mo? Yung maganda daw ang mukha na pangit ang ugali or pangit ang mukha na maganda ang ugali? Parang napaisip ako. Kasi sa isip ko naman, mayroon namang maganda ang mukha, pero maganda rin ang ugali. Amen. Bakit mo ito? Diba? At mayroon namang pangit ang mukha, mas pangit tayo ang ugali. Kaya binalik ko yung tanong, bakit kung pipiliin ko ba maganda ang mukha at pangit ang ugali? Correct. Ano kaya mangyayari? Kasi Kuya Arnel, pag pinili mo daw yung maganda ang mukha at pangit ang ugali, yung ugali na may magandang mukha, pwede pang mabago. Amen. Pero yung pangit ang mukha, tapos magandang ugali, maganda ng ugali, pero hindi mo babago ang mukha. Okay rin, ano? Pabelo mo na lang. Pabelo na lang yun, pastor. So, di ba yung pinakamaganda? Sometimes, may mga bagay sa buhay natin na we are looking outward, on outward appearance, not on inward appearance. Because ang pinili is ni David, ng Lord si David, sabi ni Samuel ba, tama? Nung pinili niya, Panginoon, bakit yan siguro pinili mo yung maganda, talagang makisig yung katawan niya. So sabi ni Lord, don't look on his outward appearance, but look on inward appearance. So yung pinili niya si David, napakaliit, pero yung puso niya, napakaganda naman. Amen. So, yun ang pinaka-important yung bagay sa buhay natin mga kapatid, that we will develop the good character inside out. Amen. Kasi marami daw nalinaw sa magandang mukha. At yung loob pala ay hindi maganda. So, isang verse pang babasahin natin in Mark chapter 14, verse 32 to 34, pero I think in short nila dyan. Pero yan pinakasinabasa natin. They came to a garden called Gethsemane, and Jesus said to his disciples, "Sit here while I pray." Distress and anguish came over him, and he said, "The sorrow in my heart is so great that it almost crushes me." Nung malapit na Jesus Christ na sa kanyang kamatayan on the cross, grabe yung time yung stay sa presensya ng Panginoon, yung pagbabad sa presensya ng Panginoon. And in his human character or human form at the time nung nandito siya sa mundo, grabe yung paghihirap niya. Parang nakatatak sa isip niya, bibitayin ako, mamamatay ako sa maraming tao. And then sabi niya sa verse na binasa natin, pumunta doon siya sa Garden of Gethsemane, and he said to his disciples, nandito muna kayo and I will pray more. Then ano daw? Distress and anguish came over him. Yung grabe yung paghihirap niya sa buhay. Grabe yung kalungkutan niya, grabe yung kasakitan niyang haharapin o sakit na haharapin. Kasi sa time kasi na yon, pag ang isang tao ay pinako sa cross, ikaw na yung may pinakamalalang kasalanan na ginawa. Sa atin sa Pilipinas, rapist ka na. O yun ang
talagang brutal na sin ang ginawa mo. So grabe yung pain sa kanyang heart, and he said, the sorrow in my heart is so great that it almost crushes me. Grabe yung paghihirap nararanasan niya sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, ano man ang nararanasan ngayon natin sa buhay natin, God knows. Amen? He knows, mga kapatid. Yung pag-iisip natin, yung problema natin, yung mga challenges na nararanasan natin ngayon, God knows. Sabihin mo sa kapatid, sabi sa katabi, God knows. God knows. What you are experiencing right now, Jesus also experienced. He understands you. Naiintindihan kanya kasi naranasan niya ang naranasan mo ngayon. Ang naranasan mo ngayon. He cares for you. Ito pinakamaganda, He cares. Sometimes sinisip natin, Lord, napakalayo mo naman. Siguro hindi mo na pinapakinggan yung panalangin ko. Pero sabi dito, He cares. Kasi yung pinaka-deepest na desire mo sa iyong heart, He cares. Kaya important din maging honest tayo sa Panginoon. And also wants to be a part of it. Gusto ng Panginoon na maging part siya sa buhay mo. And His power is available for you. Ano sinabi niya kanina? He said, the sorrow in my heart is so great that it almost crushes me. Yan sinabi ko kanina, ano mang nararanasan natin, God cares. Ano mang nararanasan natin, He understands. What you need is, come to Him. Amen? Come to Him. Because in His presence, there is healing. Amen. In His presence, there is healing touch. Amen. There is restoration. Amen. Pag ang Panginoon ang magpagaling sa atin, mga kapatid, totally healed tayo. Amen. Minsan pag pumunta ka tayo sa hospital, napakasakit, di ba? Gagamutin tayo. But, you know, ang Panginoon lang, He can do a spiritual operation in our life na yung wala ka na talagang maramdamang sakit. Yung puso mong sira, bibigyan ka niya ng bago. Hindi niya lalagyan ng battery, hindi bibigyan niya ng bago. Gagawin niya new. Yung heart mo. And sometimes yung ginagawa ni Satan sa atin, nire-remind niya tayo ng mga past natin. Ganito ka naman dati, makasalanan ka. Diba? And then you can say to Satan, yes, I am a sinner, but God forgave me. And today I am restored, I am healed. Malakpakan natin ang Panginoon. And I said, God has a purpose behind every problem, and He uses circumstances to develop our life. Kaya sabi niya dito, don't give up, grow up. Sabihin natin sa katabi natin, don't give up, Don't give up. Grow up. sa maraming karanasan, and I read in sa maraming libro, kung saan na daw yung tao na doon na daw siya mag-give up, doon na yung time dapat sagutin ng Lord. Kaso lang hindi natuloy kasi nag-give up na. Diba? Kaya, don't give up, kundi grow up. And isa pang verse, and we can read in Mark chapter 14 verse 36. Basahin natin. Father, you said everything is possible for you. Let's Please take this cup of suffering away from me. Yet I want your will, not mine. So, pwede isang manalangin sa Panginoon, Lord, take this cup, if you will, take this cup of suffering away from me. Kasi alam na po yung napakahirap talaga eh. Nasubukan nyo na ba pinako yung kamay nyo? Di ba no? May subukan nyo po ito. Masakit siya. Napakasakit, di ba? And then encounter God related, ito yung ginagamit, ito yung ginagawa. Kasi iparanas naman natin yung sakit, di ba? Minsan napakadali na lang sabihin natin, well, kapatid, kaya mo yan. Pero pag sinabi sino kapatid mo, ikaw kaya sa kalagayan ko, ano masasabi mo? Kaya minsan, it's better to be silent na lang or sabihin mo, I'm praying for you. Para maintindihan niya mga kapatid. So sabi ni Jesus Christ, Lord, if it is your will, or Father, if it is your will, kunin mo itong cup of suffering na dadaanan ko, but not my will, but your will be done. Yung totoong disciple pala ni Jesus Christ, he is always dependent to the power of the Holy Spirit. Nagdidepende sa power ng Lord sa kanyang buhay, sa pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. At yung sabi pa niya dito, don't run, deal the problem. Ay may mga taong nagsasabi, sabi nila,
don't problem the problem so that the problem will not problem you. Para hindi ka na lang ma-depress. Sabi nila, don't problem the problem so that the problem will not problem you. Kaya matulog ka na lang. Parang gano'n. Pero kailangan harapin natin mga kapatid. Amen? Amen. Kung may problema sa pamilya natin, kailangan harapin natin. Kung may problema sa trabaho natin, harapin natin. Kung may galit ka sa iyong kapwa, kausapin mo. Amen. Huwag mong ipagsabi sa iba. Amen? Kung may gusto ka sa Kanya, isabi mo sa Panginoon Amen. ng maraming beses. Amen. At pakinggan mo kung anong sinasabi ng Panginoon. Amen. Baka sabihin ng Panginoon, na hindi yan para sa iyo. Amen. May pinag-prepare pa akong pinaka-the best. Amen. So, alam mo, huwag natin sabihin na, sorry, crush ko kasi, gusto ko kasi. Sa Panginoon, kasi may isang kwento doon sa amin na classmate sila sa Bible school, and then talagang yung lalaki na to, talagang gustong-gusto niya yung babae. And napakako naman, parang kwan ba, yung babae naman is talagang umiiwas, walang gusto talaga. So humingi siya ng tulong sa pastor, I'm praying for that girl talaga. So, nag-uusap na yung lalaki at pastor, yung kinausap naman ng pastor, yung babae naman. Sabi ng pastor sa babae, wala bang kahit isang pintig diyan sa puso niya? Para sa kanya? Sabi ng babae, pastor, ano eh, nalaman na lang namin, nag-announce na sila na ikakasal na. Kung pala may isang pintig lang doon. So, let's pray more to God. Amen. Kasi ang Lord naman ang nakakaalam, ang pinaka-the best sa'yo. Yung pinaka-the best. At kung may naranasan tayo ng mga problema sa ating buhay, yung pinakamaganda is yung keep a spiritual journal. Kaya doon sa bahay, doon sa amin, maraming books yan. Tapos nakasulat doon, itong pizza, binas ako ng Panginoon. Itong pizza, nalangin ako ng this amount and God answered after 3 days. Itong isa may nag-pray request and then nag-text sa akin, Pastor, I'm healed na. Nakalista lahat. Tapos habang binabasa ko yun, Lord, napakaganda, napakabuti mo sa buhay ko. Habang binabasa mo yung mga sinulat mo doon. And sometimes umiyak ka na lang, Lord, napakabuti mo talaga sa Yan pa, buhay. hindi ko nagagawa hanggang ngayon. Amen? Yung maalala mo yung kabutihan ng Lord kasi isinulat mo. Kasi yun ang ginagawa ni Moses eh. Sabi niya sa Numbers, at the Lord's direction, Moses kept a written record of their progress. Sinusulat ni Moses every day yung mga progress nila in their walk with the Lord. And then nire-remind sila ng kabutihan ng Lord sa kanilang mga buhay. Kaya napakaganda yung kahit mag-preach, may simple notebook tayo, isinusulat natin. Kasi habang nakikinig tayo ng preaching, may nire-reveal sa Lord ang magandang quotation sa sulat mo doon. And then pag mabasa mo yung title na yun, ay si Kuya Ranel pa nag-press nito, napakaganda pala. Or si Kuya Ed pala nag-press nito, or si Ate Kuya nag-press. So maalala mo yung good news ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? So yun ang sabi niya, at the Lord's direction, Moses kept a written record of their progress. And then ito pang napakagandang buhay. Nakakaranas man tayo ng trouble or challenges sa buhay natin kasi yun ang way ni Lord upang maniwala tayo sa Kanya, upang wholeheartedly ibigay natin yung trust natin sa Kanya. Hindi lang doon naka-steady, kundi sabi niya, remember the reward. Hallelujah. Sabihin natin, remember the reward. Sabihin natin sa kapatid natin, kapatid, may reward pala. May reward pala. May reward. O, saan natin? Our light and momentary troubles are achieving for us eternal glory that far outweighs them all. Yung glory pala naghihintay sa atin sa mga taong nakakaranas ng maraming troubles sa kanilang buhay. Yung napagtagumpayan mo ng mga problema, napagtagumpayan mo ng mga challenges sa iyong buhay, may reward pala. Amen. There is a reward na nakaprepare doon sa langit. Sabi ni Jesus Christ, pinagkatiwalaan kita, I trust you in small things. Behold, I will entrust you more things. And then he said to his servant, enjoy your master's happiness in heaven. May reward pala. Mga kapatid, dito sa mundo napakaraming luha. At sabi sa Biblia, in Revelation, lahat pala ng mga luhang iniiyak natin sa Panginoon, iniipon niya. Ilang baldi na kaya yung luha natin doon sa langit. And then pagdating doon sa langit, sabi niya, pupunasan ko na yung mata nyo, no more pain, no more problems, no more tears, all things pass away,
lahat na yon naging bago na, sabi ng Panginoon, and you will receive reward. So, yun yung pinakamagandang bagay. So, ano sabi niya? Our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far awaits them all. Amen. At yung pangalawa po mga kapatid is yung unexpected tools na ginagamit ng Panginoon upang tayo yung maging kawangis ni Kristo. God uses temptation to teach us to obey. Basahin ito ulit. God uses temptation to teach us to obey. We think temptation lies around us, but God says it begins within us. Yun pala yung temptation. Ay minsan, pag maraming sinasabi sa atin yung mga kantuboy, yung, ano daw, yung pagkain na daw lumalapit sa'yo. Palay na yung lumalapit lumapit sa'yo. sa manok. Tukain mo na. Una lang. Palay nang lumalapit sa manok, pero yung palay pala may lason. Pag tinuka mo, mamamatay ka. So sabi niya, we think temptation lies around us, but God says, it begins within us. If you didn't have the eternal desire, the temptation could not attract you. Kung wala daw yung eternal desire ng mga bagay-bagay, yung temptation daw, hindi tayo ma-attract ng temptation. Because temptation always starts in your mind, not in circumstances. Hello? Amen? Amen. Yung temptation always starts in our mind, not on circumstances. And temptation is not sin. Yielding to temptation is sin. Yung temptation daw, hindi kasalanan. Pero kung yung temptation na yon, gagawin mo na, yun na yung kasalanan. Amen. Sometimes we blame Satan, but the problem is yourself. Eh may isa doong mga Christian na nag-prayer warfare sila. Sabi ng isa, sa pangalan ni Jesus, ikaw Satanas, sinahagis ka namin sa bundok. Sabi ng isa, sa pangalan ni Jesus, ikaw Satanas, ihagis ka namin sa dagat. Sabi ng demonyo, saan tayo pupunta? Sa dagat ba o sa bundok? Hindi alam ni Satanas kung saan tayo pupunta. Kasi sabi ng isang brother, ihagis kita Satanas sa bundok. Sa pangalan ni Jesus. Sabi ng isa, ihagis naman kita sa dagat. Sabi ng isa naman Kristiyano. Sabi ng demonyo, doon na lang tayo sa bundok kasi dito mo lumangoy. We need unity, amen? Yung pinaka-important na bagay in dealing or rebuking demons. And sometimes, sabi ni Satan, total ako naman ito ang tawag sa Tagalog yung Sisisihin. inagbibintangan, atakihin mo na lang to. Kasi biniblame natin sometimes si Satan na tayo pala yung may problema. Amen? Amen. Kaya pinapakaibutan yung bagay na i-declare na lang natin, Lord, I need your protection, I need your covering sa buhay ko, that all the works of Satan hindi magtagumpay. Amen. Kundi I am covered and sealed by the blood of the Lord Amen. Jesus Christ. We will read also one verse in Mark chapter 7 verse 21. Yung sinasabi ko kaninang the desire of eternal desire, doon yung gagaling yung mga temptation. Sabi niya sa may verse 21 of Mark chapter 7 verse 21 to 23. Basahin niyo sa mga babae siguro sa may verse 21. They begin. For it is from within, out of a person's hearts, that evil thoughts come, sexual immorality, theft, murder. Mga lalaki naman sa may verse 22. Adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. Tayong lahat. All these evils come from inside and defile a person. So maging malinaw tayo mga kapatid, the temptation, mas malaki pala yung problema sa atin. Yung tinatawag nila sa stronghold and deliverance na you have strongholds. Yung kuta ni Satanas sa buhay mo. Doon ka weak, doon ka mahina. Eh sabi ni Apostle Paul, palagi ko sinasabi that unless or until you declare that, Lord, I am nothing. Wala na akong kakayahan, wala na akong lakas. Now I need your power in my life. Doon nakikilos ang Lord. Pero kung sasabi mo, may natira pa akong kunting lakas, kaya ko pa to, God will not move. And then Apostle said in his word sa mga churches in sa mga New Testament, sabi niya, for I am weak, you make me strong.
Kaysa sa oras ng pinakamahina ka na, pinalakas ka na pa yun. Kasi kung may kunti ka pang lakas, malakas naman ako kasi may natira pa akong lakas eh. Pero pag dineclare ko na sa buhay ko, Lord, I am nothing. I need your power in my life. And then, God will make you strong in your weakness. Pwede ba na pinapakan ng Panginoon? Sabi niya, a person's heart, yung mga evil thoughts, sexual immorality, yung pagnanakaw, yung pagpapatay, o di ba? Yung lahat ng mga inggit sa puso galing, lahat ng mga bagay na yun, all these evils comes from inside and defile a person. Doon tayo dinadaya. Temptation is a sign that Satan hates you, not a sign of weakness or worldliness. So yung temptation pala, sign na Satan hates you. Galit kay sa'yo si Satanas. Galit sa iyong kaaway. At yung temptation, hindi yung sign na ikaw ay mahina or makasanglibutan. Nilagay niyo yung desire sa puso mo. Amen. Nanonood ako palagi yung Discovery Channel. Dito yung Geographic Channel, Dubai, di ba? Tama ba yun? And naintindihan ko yung gusto ko maintindihan yung sabi ni David sa kanyang sarili na katulad ng usap, Panginoon, nauuhaw yung aking kaluluwa at gustong manatili sa iyong presensya. As the deer. So bakit i-compare niya yung sarili niya sa usa na uhaw sa tubig ng batis at yung kaluluwa ko ay uhaw na at gustong manatili sa presensya ng Panginoon? Kasi pag ang gusto palang kumain sa usa or tama? Ang gustong kumain sa usa, ang ginagawa pala ng usa, pumupunta siya doon sa tubig para hindi siya mahabol ng kaaway. Kasi ang amoy pala ng usa, yun pala ang hinahabol ng kaaway. Ang amoy, ang baho niya para madali niyang madetect ang Pheromones. usa at para makain niya. So ang ginagawa naman ng usa, pumunta siya doon sa tubig para kung doon na siya sa tubig, hindi na siya babaho. Kasi nakapaligo na, di ba? So, iiwanan na lang siya ng lion. Para hindi tayo madetect ni Satan because mabaho tayo at we are sinners, we need to stay in the presence of God. Amen. Amen? We need to stay in the presence of God. So tayo manatili palagi sa presensya ng Panginoon. And then we can say to God, Lord, help me. Emergency, Lord, I need your help. Pwede natin sabihin ng Panginoon, Panginoon. Amen? At hindi na tayo makikita ng Satan. Sabi niya sa speaker, 5 minutes every day, you can shut up the mouth of the devil. 5 minutes na stay mo sa presensya ng Panginoon. Pwede mong lagyan ng zipper yung bibig ni Satanas at wala na siyang daldal. Kasi you are staying in the presence of God. And sabi niya sa Matthew chapter 4 verse 1, isa pang verse, sabi niya, Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. Basahin natin ulit. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. Temptation, every temptation is an opportunity to do good. Sabihin natin, every temptation is an opportunity is an opportunity to do good. to do good. Sabi niya ni Satan kay Jesus Christ, nung doon sila sa wilderness, get out. Here Satan, Jesus told him, the scripture says, worship only the Lord God, obey only Him. Basahin natin ulit. Get out here, Satan, Jesus told him. The scriptures say, worship only the Lord God, obey only Him. Yun ang start ng downfall ni Satan dito sa mundo. Nung gusto na ni Satan na siya ang i-worship ng mga angel. Kasi nung sinabi ko before, that in heaven there is 3 angels, tama? Angel Gabriel, the messenger, Angel Michael, the warrior, and Angel Lucifer. Worshipper. He is a worship leader. So nung nandoon na siya at gusto na niyang siya ang sambahin ng mga anghel, itinapon siya dito sa mundo at tayo dapat ang aapa, tayo dapat ang paparusa kay Satan, tayo ang paparusa, tayo ang magpapahirap sa kanya, pero nalinlang tayo because he know everything in heaven. Matalino rin siya kasi galing siya sa langit. So nalinlang tayo because of our disobedience. We disobey the Lord.
And then, nirestore ni Jesus Christ because we believe in Him. Tayo naniniwala na kay Jesus Christ. Yung sa study, yung number 1 daw na pinanggagalingan ng yung masakit yung tuhod mo, yung high blood pressure, yung mataas yung cholesterol mo, bulalo. Yun daw yung bulalo, yung tuhod. Sino kayo nakakakita yung tuhod? Tuhod ng baka or tuhod ng baboy sa atin yun, karning baboy. So pag niluto mo daw yon at saka haluan ng mga patatas or masarap talaga yon. Ano pa? Napakasarap siya. Pero kung palagi ka daw kumakain noon, ang resulta niya, tataas yung uric acid mo, tataas yung level ng cholesterol mo, at prone ka sa ginatawag na high blood. So pag isang tao ay prone sa high blood or mataas ang cholesterol, ano nangyayari? Humihina ang katawan, di ba? At may tendency pa ma-stroke. Sino sa inyo gustong high blood si Satanas? At palaging atakihin siya. Kung umatake sa atin. Pakainin nyo ng bulalo. Paano yun? Luhod ka palagi sa Panginoon. Lord, I need your healing, Lord. I need your healing touch, Lord. I need your protection, Lord. In Jesus' name, I declare blessing in my life. Pakainin mo siya palagi ng tuhod. And then, pag umatake siya sa'yo, hindi na siya maging victorious kasi pinapakain mo siya ng tuhod palagi. You pray to God. Amen? You pray to God. You always pray to God. Amen? Palagi kang nananalangin sa Panginoon. You always kneel down in the presence of God. Kaya time na umatake si Satanas, hindi na kasi high blood na siya. Palagi mo siyang pinapakain ng tuhod mo. Amen? Hallelujah. Yun ang pinaka-important ng bagay, mga kapatid. And then, ang pinakamaganda pa, keep focus on good thoughts. Yun ang pinakamaganda. It's like meditation daw. Pag nag-meditate ka ng isang bagay, mga magandang bagay, iniisip mo yung mga gagandang bagay. Pag may masamang dumating, iniisip ka ng magandang bagay. Think of such Para things. i-refocus your mind on many good things. Amen. Kasi sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 8, basahin natin. Fix your Thoughts on what is true and good and right. Amen? Napakaganda mga kapatid. Nabalis ba tayo sa mga ito? And then yung isa pa, get a spiritual partner. Nung nandun ako sa Pilipinas, napakaraming prayer partners ko in the ministry. Doon ko naalala pa nila ako ngayon. Every day they're praying for me. Amen? Kasi doon yun daw ang pinakamaganda. Kasi sabi ni Solomon sa Ecclesiastes, basahin natin, You're better off to have a friend than to be alone. If you fall, your friend can help you up. Two is better than one. Kasi pag madapa ka daw, may tutulong sa'yo. May aangat sa'yo. Amen? May person na magbibigay sa'yo ng advice. Kaya ako in my personal life, I always connect with the people. Sa ibang tao. Kasi yun ang pinaka-importanting bagay. Get a spiritual partner. Kasi sabi ni Solomon, yung kanina binasa natin, two is better than one. Yung isa pa, isa'y madapa, may tutulong siya. And then, yung pinakalas mo mga kapatid, na tools ng Panginoon na ginagamit niya upang tayo maging kawangis ni Kristo is God uses trespasses to teach us to forgive. Basahin natin ulit. God uses trespasses to teach us to forgive. If you want God's blessing on your life and you want to be known as child of God, you must learn to be a peacemaker. Kung gusto natin yung blessing ni Lord sa ating buhay, kailang matuto tayo kung paano maging peacemaker. Not troublemaker, but peacemaker. Ano yung isa pa? Attack the problem and not the person. Sabihin natin, attack the problem. Attack the problem, not the person. Sa buhay ko, napakaraming mga instances na galit ako sa ginawa mo.
hindi ako galit sa iyo. Iba kasi yun eh. Yung galit ka sa ginawa niya, ay galit ka mismo sa mukha. Kasi may mga mukha kasi pag tinitingnan mo, galit ka na eh. Yung mga yun talaga. Pag nakaharap mo siya, parang naiirita ka. Totoo. Diba? May mga ganun kasi. Pero iba naman yung galit ka sa tao, sa ginawa niya, pero hindi ka galit sa person mismo. Eh sabi niya, attack the problem, not the person. Ano ito yung pinakamaganda? Talk to God before talking the person. Bago mo kausapin ng person, Lord, galit ako sa kanya, or hindi ko nagustuhan ang ginawa niya, kausapin mo muna ng Panginoon. Amen? Kasi baka magkaharapan kayong dalawa at masaktan mo siya. Kasi normal lang sa tao yun eh, yung paggalit ka, sasaktan mo isang tao. Kaya daw, pag galit ka sa isang tao, huwag mo muna siyang kausapin. O galit ka sa anak mo, huwag mo siyang paluin. Kasi pag binalo mong galit ka, baka pwede mong mapatay siya. Kasi nag-utos na doon sa pagpalo mo, yung galit mo na. So dapat, paluin mo siya na hindi ka galit. At maraming namatay niyan. Pinalo niya ng sinturon, tumama, bakal. Tumama sa ulo, patay, di ba? Kasi galit na galit eh. Kaya it's better sometimes maging silent kung tayo galit. Huwag muna siyang replyan. Sa pang verse, people passing by shook their heads and hurled insult at Jesus, and the elders made fun of him. Even the bandits who had been crucified with him insulted him in the same way. Naranasan niyo na ba ito mga kapatid, yung talaga parang hindi ka magustuhan ng madla? Napakahirap, di ba? Pero Napakamakasalanan. naranasan na pala mga kapatid ng Jesus Christ. That's why He can transform your heart to be a better person. He can change you. He can mold you. Kaya sabi ko na lang sa Panginoon, pag may mga taong ayaw makipag-friend sa akin, Panginoon, patawarin mo sila kasi hindi tama ang kanilang iniisip. Amen? Remember, God has forgiven me. Sabihin natin, remember, God has forgiven me. Remember, God has forgiven me. Jesus said, Father, forgive these people because they don't know what they are doing. Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Bakit? Bakit gano'n sinabi ni Jesus Christ? Kasi dapat hindi naman kagalitan si Jesus Christ eh. Because He is the only Son of God. May kagalit ka ba kay Jesus Christ? For He lived 33 years. 30 years He stayed studying the gospel, memorizing the gospel, and then 3 years lang siya nag-ministry. Nung nag-ministry siya na 3 years, healing, deliverance, yung pinapalaya niya yung mga demon-possessed, and then pagdating naman ng after 33 years, ipapako siya sa cross, tapos insultuhin siya ng mga tao. Sana yung pinagaling niya, di ba? Sana yung tinulungan niya. Sometimes ganun sa buhay natin eh. Gumawa ka ng maraming bagay, mga mabubuting bagay, tapos sa huli pala, masama ka pa rin. That's why God understands us today. Ano yung pinakalas nito? Remember, God is in control. Amen. He is in control of everything. Yung kanina, remember, God has forgiven me. Remember, God is in control. Sabihin natin, remember God. Remember, God is in control. Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon mga kapatid, He is in control. Alam niya kung wala ka pang sahod. Alam niya kung hindi kayo nagkakabuan ng iyong asawa. Alam niya kung natalo ka sa sugal. Alam niya kung nag-aaway kayo. Alam niya kung may nililigawan ka. Alam rin niya kung may nanliligaw sa iyo. Alam niya lahat. Hindi mga kapatid. Walang hingid sa Panginoon. Lahat alam niya. Kahit ang puso niyo ngayon, ang mind mo ngayon, He knows everything. Kailangan pa ba tayong itago sa Panginoon? Wala na. Kasi alam naman yan lahat eh. Ang sabi niya, He is in control of everything. God is in control. Ano man yung naranasan mo, siguro hindi mo maintindihan, sige lang Lord. I-allow lang kita sa buhay ko because you are in control.
of everything sa buhay ko. Sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid nung bininta siya doon sa Ehipto, You mean in Egypt, sabi niya, napakagandang drama at kwento yun sa Biblia. Dahil nagyakapan sila at marami pa mga itseburitsing mga drama kasi nilagyan na doon ng mga yung kaban. Tapos ano sabi ni Joseph sa mga kapatid niya? You meant to hurt me, but God turned your evil to good to save the lives of many people, which is being done. Siguro dito, pumunta kayo dito sa ibang bansa kasi may nagsabi sa inyo na mahirap kayo, and then na-challenge kayo, and then sumikap kayo. Kailangan i-bless ako ng Lord, and nandito na kayo because of those many challenges na dumaan sa buhay niyo. At ngayon nandito na kayo sa taas, titingnan niyo nandun sa baba, Lord, who needs help? Because sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, purpose na saktan ako, pero inalaw ng Lord yun para maligtas ko ang maraming buhay. Amen? Purpose na ba? Balik mo na tayo. last na? Remember, God is in control. May isa pa dapat ng verse na basahin natin. Sabi niya sa isang verse, we go through exactly what Christ goes through. If we go through the hard times with Him, then we're certainly going to go through the good times with Him. In Romans chapter 8 verse 17. Kung pinadaan tayo ng Panginoon sa bagay na puno ng kahirapan, makakaranas din tayo ng mga good times na ipaparanas ng Panginoon sa atin. And then, yung pinakamagandang verse, your attitude should be at the same as that of Jesus Christ. Jesus. Amen. In Philippians chapter 2 verse 5. It is not easy, mga kapatid. That's why Jesus sent the Holy Spirit. Pinadala niyo yung banal na Espiritu na tumulong sa atin. Pinadala niyo yung Espiritu upang palakasin tayo, bigyan tayo ng power to comfort us, to be with us. Kasi yun ang isang bagay na napakahirap sa buhay natin. Yun lahat ang mga bagay na ng mga negative thoughts na binasa natin kanina, yun ang root na maraming patayan. Diba? Maraming nagre-reklamo. Eh sabi ng Panginoon, I am with you. At dito yung magtatapos, sabi niya, God wants you to grow up in everything. At sabi niya, be willing, allow Him, because He is with us. Amen. We will all stand today, and we will pray. Thank you, Jesus. As we stand today, mga kapatid, may mga bagay ba na dapat isurrender sa Panginoon? May mga bagay ba na dapat baguhin natin sa ating buhay? Sometimes sa buhay natin, hindi natin maintindihan, Lord, why I am experiencing this kind of problem? Ayun, may isang quotation how many years ago na yung WWJD. What will Jesus do? Ano kaya ang response ni Jesus Christ kung nakakaranas ka ng problema? Kung nakakaranas ka ng kapaghitian sa iyong buhay, kalungkutan sa iyong buhay, kasi hindi natin maintindihan yung naranasan pa natin ng mga trouble, temptation, at sa mga katunggalin natin minsan sa buhay natin na mahirap mahalin yung tao o kapwa natin. Yun pala ang ways ni Lord upang tayo'y baguhin. Upang tayo'y maging kawangis ni Jesus Christ. Sometimes sinisisi natin, Lord, bakit ganito? Parang malas naman ang dumating sa buhay ko. O napakahirap naman. Minsan biniblame natin ang Lord, biniblame natin ang ating kapwa. But God allowed those things. Kung tayo nagkakilala sa Kanya, that those things is God's way to mold us, to make us more like Jesus. At mga kapatid, ano man ang naranasan ngayon natin yan sa ating buhay, God knows. What I can say is God knows. He knows everything. And His power is available for us today. Hallelujah, Jesus. We will sing a song, Hearts of the Servant's Heart.
this morning as we sing this song. Lord, I allow you to work in my heart. Lord, I allow you to empower me. Lord, I allow you to mold me. Lord, I allow you to break me again in your presence. Wasakin mo ako, Panginoon, sa bagay ito at buuin mo ulit ayon sa kung ano kalungkan mo sa aking buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Can we allow God today, church? Kasi hindi pa tapos ang Panginoon. At gusto niya pumilo sa ating mga buhay. Lahat ng kabigatan natin sa ating buhay. Let's surrender it to God today. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless your name. In all of your grace, setting my feet on your way, entering
you are going through. Maybe you are experiencing problem like that in your life. Napakahirap, napakabigat yung damdamin mo. There's frustration, there's past experiences na palaging nire-remind sa'yo. Parang naawa ka na isa sa sarili mo, Lord, mahal mo ka ba ako, Lord? You still love Him? Loving me, Lord? And God said, yes, I love you, my son, Lord. I care for you. Maybe you are experiencing right now temptation in your life. Napakahirap. You want the power of God to move in your life. At yung isang bagay pa, maybe maaaring may galit ka pa sa iyong puso, sa iyong kapatid sa bagay ito. Today, I want to open the altar and we will pray to God. If you want to surrender many things in the Lord, there's many things or there's person here that you want to surrender everything to the Lord today. If you want to allow the power of the Holy Spirit, Lord, I allow your power to move in my life. Ano pinakapangalas ko na challenge mga kapatid? Yung gusto mo talagang maranasan na ang Lord sa buhay mo, nung mag-decide ka na, Lord, ibibigay ko na ito lahat sa iyo, Panginoon. I want to surrender everything to you, Lord. Para maging kawangis ako ni Kristo. Para mag-fulfill yung will ko, Lord. Ano bang hindrance sa buhay ko? Ano yung may mga bagay na umahadlang sa buhay ko para hindi ko makamit ang fullness of Jesus Christ in my life, Lord. Today, I want to surrender it in your presence. And I want to open my heart. I want to open my heart, Lord. I want to say to you, yes, Lord. I want to surrender everything to you today. May narito ba mga kapatid? May nandito ba ngayon sa umaga ito? Kung may narito ngayon, you can forward to the altar. And you can reach out your hand. And you can pray to the Lord. Lord, I'm here today. May narito ba mga kapatid? And this is the last challenge. If everyone today needs prayer, nangailangan ka ng prayer sa buhay mo, pwede kang lumapit sa unahan. This is your time now. This is your time. Come on, church. Don't just grab the opportunity. If you have more today, surrender everything to the Lord. God is here, church. If you want God restoration in your life, of your relationship, start a new beginning in your life, surrender everything to God today. He's here. Wherever you go, I'm gonna be by your side. Serving you. May narito pa ba? Ask from the Lord. May hasyo ka lang mahal na rin Lord. Holy Spirit, this is now your time. Oh, hallelujah. Restore. Because we believe that in your presence there is fire of the Holy Spirit. You can forward po. You can forward. You can forward. Because may mga kapatid matay sa likod. They need to. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Just allow Jesus Christ to move your tasyo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. He is here, church. Just allow Him. Allow Him. Allow Him. He wants to move. He wants to empower you. He wants to strengthen you. He wants to give you power to destroy temptation. He wants to give you power to destroy attacks of the enemy in your life. He wants to give you power to grow like Christ in character. To grow like Christ in character. Hallelujah. Yes, now. Yes, now. Yes, there's a fire. There's a fire of the Holy Spirit. In His presence, there's fire. In His presence, there's power. There's deliverance. There's restoration. Go for Him. Don't be ashamed. Don't be ashamed. Go for Him. Go for Him. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid ko tayo dyan sa likod. You want to come forward. The presence of God. You want to come forward.